Okay guys, nakagawa ko ng tinapay na hindi ko inaasahan na ganito magiging ganito kasarap to. So ayan kung paano, tara samahan niyo ko. Ayan, sa isang mixing bowl, maglagay tayo ng isang cup yan ng evaporated milk. Lagyan natin itong dry yeast. Asukal, 2 kutsara at 1/8 cups ng cooking oil. Yan, halo lang natin saglit. At ito na nga, maglalagay tayo ng 2 cups ng all-purpose flour. Ayan, kailangan nating salain para walang buo-buo, hindi mahirap na haluin mamaya. So, ganun lang, kailangan natin siyang ganyanin, salain. O, di ba? Maglagay tayo ng 1 teaspoon ng asin or salt. Ayan, halo na lang natin ang ihalo hanggang sa makuha natin yung saktong texture na hinahanap natin. Okay, so ito, ilalagay ko to sa isang bowl. At kailangan nating paalsahin. Okay, lagay ako ng kaunting mantika para mamaya hindi mahirap tanggalin dito para hindi siya dumikit. Okay. So, ito na guys. So, iiwan ko siya dyan ng mga depende kung anong oras ko siya mabalikan. Kasi ang dami kong ginagawa. So, nag-crave lang ako. Gusto ko lang, nakaisip lang ako na gumawa ng tinapay dahil may harina ako dito. Tingnan ko kung anong magagawa ko sa harina. Ayan, okay na to. So, tatakpan lang natin, no? So, ito lang yung pantakip ko, yung baking paper. So, ganyan ko na lang. Ayan, check natin. Ito na guys. Akala ko hindi na aalsa. Gabi ko na nabalikan na. So, okay naman siya. Doble na yung dami ng yung volume ng ating ginawang dough. So, naglagay ako ng kaunting all-purpose flour at dito ko siya mamasahin. Dahil matagal ako hindi nakapag-bake, nawala na yung mga gamit ko nakatabi. So, tinatamad akong maghalongkat. So, ayan. So, ganyan lang. Okay, hatiin lang natin sa gitna. Okay, so para marami-rami. Kailangan equal parts. Nag-grave lang ako sa tinapay at naglaro yung utak ko kung ano magagawa ko sa harina. Okay, so ito, bilogin lang natin. Ang lambot ng dough. Dahil nga guys, matagal ko siyang nabalikan. So, bibilogin ko lang para madali lang siya mamaya.
Actually, hindi naman talaga ako magaling gumawa ng tinapay. Napapanood ko lang siya. So, ayan, lahat naman tayo natututo sa panonood. Okay, ito na guys. Takpan natin. Iwan natin siya dyan mga 30 minutes. At ito may ginadgad akong keso. At ito na guys. Lalagyan na natin ng palaman. Ayan, gusto kong subukan pag may palalamanan ko yung gitna. Yung cheese na ginadgad ko, mura lang yan. Yung murahing keso lang. So, doon ko malalaman kung okay bang ipalaman yung ganitong keso or cheese. Ay, inayos ko lang yung lalagyan guys. Para okay na. Yung baking tray. Ang daming lipat ah. Okay, naglagay tayo ng kaunting harina. At ipa-flatten ko lang siya dyan. Kung may rolling pin kayo, pwede naman. So, hindi na ako gagamit ng rolling pin dahil ganyan lang. Pag may rolling pin kayo, mas mapapanipis niyo pa siya ng gusto. Okay. So, okay na to. Lalagyan na natin ng palaman. Yung ginadgad na keso. Kung anong gusto nyo ipalaman, pwede. Kung gusto nyo sumubok. Ayan, so pagdidikitin ko lang siya para malak natin yung mga magkakabilang gilid. Kailangan naka-sealed para hindi lumabas yung cheese pag niluto natin, no? Kasi ang iniisip ko nito, kung lulutuin ko siya sa oven or sa kawali. Kasi pag sa kawali, pwede siyang i-flatten, no? Para magandang tingnan. Pero pag sa oven, yan, magiging tinapay siya mamaya. Tinapay as in. Okay, gawin lang natin hanggang sa maubos yung binilog-bilog ko kanina, no? Ayan, okay na. Ayan na guys. Okay na to. Pero naisip ko, i-oven ko na lang. Tinatabad na ako sa kawali dahil gabi na. Ang dami ko pang gagawin. Tapos pag iniwan mo sa oven, pagbalik mo, luto na, no? Ayan, nakaset siya sa 180 degrees Celsius for 25 minutes. Okay. Okay guys, to check na natin. After 20 minutes, may 5 minutes pang natitira, no? Ayan, so pahiran natin yung ibabaw. Basag ako ng itlog. Lagyan ko ng kaunting gatas. At saka kaunting keso. Ayan, kung anong magiging itsura. Nilagyan ko sa ibabaw. Pero ang ganda ng ano niya, ng pagkakaalsa niya, no? So, malalaman natin mamaya kung anong effect.
kung matigas ba or malambot yung pagkagawa natin sa tinapay, no? Ayan na guys, after 25 minutes, ayan, luto na yung ating tinapay. Wow, mukhang masarap. Ayan, check natin. Medyo mainit pa, no? Pero excited na ako eh. Gusto kong makita kung okay na yung resulta ng tinapay na aking ginawa. Wow, ang lambot guys. Sobrang malambot. Medyo mainit nga lang. Okay, tikman natin. Masarap. Milky. At ang lambot guys, mai-enjoy nyo yung tinapay. Mas gusto ko to kaysa bibili pa ako ng tinapay sa labas. And medyo mainit lang guys, nakikita nyo, yan na yung texture. Medyo okay yung pagkakagawa. Ayan, parang gusto kong gumawa uli, no? Pero yung sunod kong gagawin sa kawali naman. At ibang palaman naman. Ayan. Sana gusto niyo yung ating ginawa ngayon. Yan ang aking tinapay. Hindi man tayo talaga ang tawag doon, panadero. Ayan, gumagawa lang tayo ng sarili nating merienda. At least nagawa natin, no? At masarap. Ayan, try nyo din sakaling ma-enjoy nyo yung paggawa dahil pag natikman nyo, nako, masarap guys. Pwede rin itong lutuin sa kawali, basta takpan nyo lang, then sa mahina lang na talagang apoy. Makikita nyo na lang nakagawa na kayo ng tinapay. So ayan, maraming salamat. Sana gusto nyo yung ating ginawa sa ngayon. This me again, panlasang Bicolano. Okay, bye.